Sa baryo ng Santa Teresa, may isang lumang sinehan na halos nakalimutan na ng panahon. Kilala ito bilang sinehan ng mga alaala, ngunit hindi dahil sa magagandang kwento, kundi sa mga bulong ng kababalaghan. Ang sabi ng mga matatanda, hindi lamang pelikula ang palabas dito, kundi pati mga multo ng nakaraan. Si Aling Lita, ang tagapaglinis ng sinehan, ang tagapag-ingat ng mga lihim nito. Huwag kayong magtatagal dito kapag alas 12 na ng gabi, babala niya. May nagpapakita raw dito, isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng puting bestida at may titig na parang bumabaon sa kaluluwa mo. Maraming naniniwala na ang multo ay si Pepsi Paloma, ang kontrobersyal na aktres noong dekada 80. Marami ang nagsasabing hindi totoong nagpakamatay si Pepsi, na siya'y biktima ng kasamaan at tila ang kanyang kwento ay nananatiling buhay sa sinehang iyon. Isang gabi, ang barkadang sina Miguel, Karen at Jake ay nagkayayaang manood ng pelikula sa sinehan. Hindi sila naniniwala sa mga kwento ni Aling Lita, kaya naisip nilang subukang manatili doon hanggang hating gabi. Walang multo, chismis lang yan, ani Miguel na nakangisi. Pagdating nila sa sinehan, malamig ang hangin kahit tag-init. Ang mga upuan ay puno ng alikabok at ang mga poster ay tila naninilaw na sa katandaan. Nang magsimula ang pelikula, halatang luma na ang kopya, putol-putol, at may mga kakaibang tunog na parang hinahabol ng oras. Pagkalipas ng isang oras, si Karen ang unang nakapansin. Miguel, Jake, tingnan nyo sa gilid ng entablado, parang may tao. Ano na naman yan? Sagot ni Miguel. Ngunit nang tingnan niya, nakita niya ang isang figura. Isang babaeng may mahabang buhok. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ramdam ni Miguel ang malamig na hangin na biglang dumaloy sa kanyang batok. Biglang nag-brown out. Tumigil ang pelikula, ngunit may kakaibang ilaw mula sa projector na tila nagbubunyag ng imahe ng isang babaeng umiiyak. Kasabay nito, narinig nila ang mabibigat na yabag sa likuran. Huwag kayong lilingon, sigaw ni Aling Lita na biglang sumulpot sa pintuan. Nanginginig ang kanyang boses. Lumabas na kayo. Galit na galit siya kapag naririto ang mga taong hindi naniniwala sa kanyang kwento. Ngunit huli na ang lahat. Si Jake, na hindi mapigilan ng sarili, ay lumingon. Nakasalubong niya ang isang babaeng duguan ng bibig, may punit-punit na bestida at malamlam na boses na nagtanong, "Tulungan niyo ako." Napabalikwas ang grupo sa takot at dali-daling lumabas ng sinehan. Ngunit sa kanilang paglabas, napansin nilang ibang-iba ang paligid. Ang kalsada ay puno ng lumang sasakyan at ang mga tao ay nakasuot ng damit mula 2,980. Lalo silang kinabahan nang makita ang poster sa labas ng sinehan. Tampok, Pepsi Paloma sa kanyang huling pelikula. "Ano to? Biro ba to?" tanong ni Karen. Nanginginig na ang boses. Habang nagtataka ang grupo, napansin nilang wala silang mga anino. Biglang bumukas muli ang pintuan ng sinehan at narinig nila ang malamig na boses. "Bakit ninyo ako iniwan?" Sa muling paglingon nila, naroon si Pepsi Paloma, hawak ang isang luma at sirang pelikula. "Kayo ang dahilan. Kayo ang nagdala sa akin sa ganitong bangungod," sabi niya habang papalapit. Hinatak sila ng isang hindi nakikitang puwersa pabalik sa loob ng sinehan. Pagdilat ng kanilang mga mata, nasa entablado na sila at nasa harap nila ang maraming manonood na palakpak ng palakpak. Subalit, nang tingnan nilang mabuti, ang mga nanonood ay walang mukha. Mga anino lamang. Biglang narinig nila ang boses ni Pepsi. "Ngayon, kayo naman ang bida sa kwento kong hindi pa natatapos." Sa huling eksena, ang tatlo ay hindi na muling nakita sa baryo. Ngunit tuwing may magtatangkang pumasok sa sinehan, lagi nilang maririnig ang pamilyar na boses ng tatlo na sumisigaw, "Tulungan niyo kami.
Sa bawat pagpapalabas ng pelikula sa sinehang iyon, ang kwento ng trahedya at paghihiganti ay paulit-ulit na nagaganap. Isang pamanang hindi na malilimutan.